Kapag nakakakita tayo ng magagandang halaman at for sale, aminin mo gusto mo silang mabili o kung pwedeng hingiin, diba gusto natin silang mahingi? Noong panahon ng pandemic, isa sa mga sikat na mga halaman ay ang mga philodendron at isa dun ang birkins. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, gumanda ba ang mga alaga nating philodendrons? Lumago ba sila habang inaalagaan natin? At ngayon, napadami nyo na ba sila? Iyan ang ituturo ko sa inyo. Nakakabutas din ng bulsa ang palaging bumibili ng mga halaman. Lalo na kung ang halamang gusto nyo ay ang philodendron na red Congo. Kasi sila ay mga magagandang indoor plant na hindi naman talaga lumilipas sa uso. Oh, meron din ba kayo diyang ganito? Yung mga philodendrons yung red Congo na lumaki na pero hindi naman gumanda. Ngayon, panahon na yan para pagandahin at padamihin. Scared to touch them? Ay huwag na, eto at tuturuan ko kayo kung paano gagawin sa kanila. Kapag nakita nyong ganito na sila na halos tumatalo na sa kanilang paso, time na para sila ay putulin. Sa pagputol, siguraduhin ninyo na may kasamang ugat ang pinuputol ninyong part. Para naman hindi nadadaan sa pagkalanta ang ating halaman bago pa sila mabuhay. At alam nyo ba ang bagong putol na red Congo? Aba, mabango pala. Pagkaputol ng top part ng ating mga halaman, wag natin silang agad-agad na itanim. Kumuha tayo ng isang lalagyan na may tubig na pwedeng pagbabaran sa kanila. Lagyan natin ng tubig, hindi maarte yan kahit na anong tubig pwede sa kanila. Tapos yung mga pinutol nating red Congo, yan o, may mga kasamang ugat sila, di ba? Ibabad natin muna dito sa tubig nating ipin-repair. Dahil kapag bagong putol ang ating mga halaman, nagkakameron sila ng water loss, kaya hayaan natin muna silang sumipsip ng tubig para kapag atin silang itinanim, tiyak na sila ay mabubuhay at hindi sila mananamlay. At gaano katagal naman ang pagbababad na yan? Mga 2 to 3 days lang. Ngayon, dapat alam din natin kung anong potting mix para sa philodendrons. Kung ang intensyon natin ay pagandahin sila, hindi lamang buhayin, kailangan ang ating potting mix ay pinaghalo-halong mga river sand na may konti-konting mga bato-batong maliliit, coco peat or decaying bark trees, at samahan din natin siya ng lupa. Sa pagtatanim, lagyan muna natin ng potting mix ang ating paso ng halos 1/4. Tapos ilagay natin ang ating halaman, tapos saka natin uli lagyan at punuan ng ating potting mix. Habang nilalagay natin ang ating potting mix, inaayos naman natin ang posisyon ng ating red Congo dyan sa kanyang bagong taniman. Huwag natin siyang sobrang ilulubog pero hindi naman pwede na siya ay nakalutang. I-firm natin siya dyan sa kanyang bagong potting mix para mabuhay siya ng maayos. Gaanong karaming itatabon natin? Yung makakatayo ng maayos ang ating bagong halaman sa kanyang bagong paso. At ang pinaka-importante pa, didiligan natin siya ng dilig na dilig, yung basang-basa. Sa gayon, mag-firm ang potting mix sa halaman. O paano naman tayo makakapagpadami? Yung ating pinagputulan, huwag natin pababayaan. Palagi pa rin natin siyang didiligin at patuloy pa rin natin siyang aalagaan. After a week, makikita niyong sumusulay na siya at after 20 days, ganito na siyang kahahaba. Yan na ang mga suloy niya at bilangin natin kung ilan sila. Yung parehong pinutol, merong tigta-3 suloy. Kaya ang mga halamang ito mula sa isa, magiging 3 at yung 2 ito magiging 6. Kaya dadami na ang mga red Congo natin. Hindi na natin kailangang bumili para dumami ang magagandang halaman sa bahay natin. Pero mga kaibigan, hihintayin pa natin silang magdahon bago natin sila ipaglilipat. Kumustahin natin ang ating itinanim. Nabuhay ba? Anong ebidensya? Eto, tingnan natin. Ang ating itinanim
ito na. At meron na siyang bagong suloy na mga dahon. Itong kulay pulang itong nakabalikungkong. Isa yan. Tapos, itong kabila ay meron na din. Kaya yan ang katunayan na successful ang pagkakapagtanim natin. Kaya kung meron na kayong overgrown na mga red Congo, putulin nyo na rin at inyo na ring paramihin. Hindi lang paramihin, kundi mula sa malungkot na ganito, sila ay ating muling pasisiglahin, palalaguin at pagagandahin. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe para po mababalikan po ninyo kung anong nangyari sa mga babies na pinasuloy natin. Hanggang sa muli po. Comment nyo lang po ang inyong mga katanungan at sigurado naman pong kayo'y aking sasagutin.